Another day, another video naman ang ating gagawin. First day nga pala ng bakasyon namin, pupunta kami sa Rotorua. Ang Rotorua nga pala ay isa sa mga tourist destination dito sa North Island, New Zealand. Isa itong city located sa Bay of Plenty region dito sa North Island, New Zealand. Pero bago kami umalis, magsasampay muna tayo ng labahin. Meron nga pala akong nilaban kanina. At ready na si Mr. isampay ito. Pagkatapos magsampay, nag-ready na kami. Pupunta na at pagbibiyahe. 1 oras kasi at 30 minutes ang biyahe papunta sa Rotorua. Medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. At alam niyo naman yung mga anak ko, ayaw na ayaw talaga mag-travel. Nasusuka at nahihilo sila palagi. Napakaganda nga pala ng road to Rotorua. At marami ka talagang makikitang magandang view. Ang Rotorua nga pala ay known siya sa kanyang geothermal activity. Marami ding hot mud pools at saka Pohuto Geyser. First stop nga pala namin, pupunta kami dito sa isang Hamurana Spring. Nagpunta na kami dito before, like 2021 ata, nung pumunta kami sa Wellington para mag-renew ng passport. Dumaan kami dito at nagustuhan ko talaga. Meron nga pala sila ditong spring na napakaganda talaga. Dito nga pala sa Hamurana, makikita mo ang famous at napakagandang crystal clear fresh water. Ito ay isa sa mga pinakamalalim na spring dito sa North Island at dumadalo yung tubig papunta sa Lake Rotorua. Nung sinaunang panahon, ito nga pala isang village. Dito nakatira ang isang tribe, mga Maori tribe. At nung sinaunang panahon, nag-iigib lang sila ng mga tubig dito at dito lang umiinom. Dito rin naglalaba. Ngayon ito na isa sa mga pinagkukuhanan ng tubig dito sa Hamurana at sa ibang parte ng area dito sa Rotorua. Tingnan nyo namang tubig, sobrang linis talaga at napakaganda talaga ng lugar. Crystal clear. Nung nagpunta kami dito before, pa-winter yun, April, yung tubig medyo marami-rami pa. Ngayon kasi summer, hindi nga pala pwede na maghugas ka ng kamay dito o ilagay mo yung paa mo sa tubig. Makakontaminate daw. Mini-maintain nila yung freshness ng tubig. At alam nyo rin ba, dito sa Hamurana, ang tubig dito sa spring ay wildlife sanctuary at home siya ng mga maraming bird species. 800-meter track nga pala ang lalakarin natin from the start to finishing line. Malapit lang naman, iikot lang tayo. Perfect na perfect talaga maglakad kung gusto mo ng peace, serenity, at kung gusto mo rin na makita yung nature. Look at that. Oh my God. What's the story in there, Dad? So I can tell it in my voiceover. Look, there's a dinosaur in there, I think. Skibidi toilet. Dito nga pala sa Hamurana Springs, makikita mo rin ang napakaganda 100 years old na redwood trees. Tingnan nyo naman, naglalakihan yung mga punong kahoy. Alam nyo ba ang redwood tree ay native at tumutubo lang dito sa New Zealand at sa California? Napaka-rare, aswerte talaga kami dito, nakakakita kami ng naggagandahang redwood trees. Is this sand, Dad, or underneath the fish? It's an eel. Huh? That's a big eel. It is? Yeah. It's an eel, I think. Was that a bubbling pool? Is that a snail? Must be a tongue. Yeah, it's a telephone. No. Pagkatapos nga pala ng 15 minutes walk, nakaabot na kami dito sa dulo. Ito nga pala dito mo makikita. Kanina lang nakakita ko na isang bus ng Chinese tourist. Holiday pa kasi dito, tulang pasok pa yung mga bata. Alam nyo, yung Rotorua kasi is one of destination. Pag walang pasok, pag holiday, walang pasok yung mga bata. Dito pumunta at nagbabakasyon yung mga pamilya. Sobrang lalim nga pala nito. 280 meters lang naman above sea level. Alam nyo ba, nagpapump ng tubig yung spring? 4,500,000 liters lang naman per hour. Napakaraming tubig talaga ang bumubuga at lumalabas sa spring na ito. It's got spring water on the bottom. Ah,
Pagkatapos nga pala namin maglakad, bumalik kami dito sa reception. Bumili ng ice cream. Gusto kasi kumain ng mga bata ng ice cream na gutom sa paglalakad. Hindi nga pala namin namalayan, alas 12 na. Kaya pala nagugutom na yung mga bata. Kaya naman nagpunta kami dito sa Burger King. Dito lang sa City Center sa Rotorua. Kumain lang kami ng burger at pagkatapos ay nagbiyahe agad, pupunta kami sa isang park dito sa Rotorua kung saan libre mo makikita ang natural boiling at bubbling steaming geothermal action. At ito ay isa sa mga libreng geothermal park dito sa Rotorua. Mostly kasi dito sa Rotorua, yung mga geothermal park is magbabayad ka ng mga entrance fee at iba't ibang mga bagay na babayaran. Ito naman ay libre-libre lang. Ito na, meron ng umuusok na tubig. 100 degrees Celsius lang naman at hindi ka pwedeng mag-swimming dyan at magiging bulalo ka talaga. So kami lang pala ng kapatid ko ang naglakad. Si Mr. nga pala nagpaiwan sa park. Kasama of course ng mga anak ko. So ito nga pala yung isa sa mga mud pools. Tingnan niya, kumukulo yung tubig. It means mainit na mainit yan. Sobrang ganda na talaga ng panahon dito sa New Zealand at napakainit na. Summer na talaga. Hopefully hindi na umulan ng umulan. Naalala ko tuloy nagpunta kami dito, malilate pa yung kambal, 6 months old pa sila. Ito yung first time na nagpunta ako dito sa Rotorua. Malalaman mo talaga na may mga geothermal activity kasi nilagyan nila ng mga fences at saka bakod. It means hindi ka pwedeng tumawid dyan at baka mapaso at maluto ka. Mostly nga pala ng halaman na tumutubo dito, itinatawag na manuka. Hindi siguro tutubo yung ibang halaman dito kasi medyo mainit nga yung lupa. Ang manuka nga pala ay famous dito sa New Zealand. Ito yung halaman na mayroon ding honey. Ito din ay isang herbal plant na nag-cure ng mga diseases like kidney. Tingnan nyo ngayon, medyo marami ding tourist. Nung nagpunta kami dito, kami lang talaga yung tao. Ganito pala ka-busy pag summer dito sa Rotorua. So ito nga pala yung lawa. Napakaganda talaga at kulay blue pa. Ito nga pala ay tinatawag na Lake Kirau. Alam nyo ba na mayroong alamat ang lake na ito? At ipinangalan din sa isang napakagandang babae, Kira yung pangalan, at palagi daw naliligo dito nung hindi pa mainit yung lawa. At unfortunately, hinugot daw ni Taniwa, isang water monster, at hindi na nakita, naglaho at naggalit daw yung mga gods. Kaya naman, pinainit ng pinainit yung lawa para daw mapatay yung mga Taniwa o yung mga monster sa water. Isang alamat lang at wala talagang katotohanan. Ang totoo talaga is geothermal activity, kaya mainit yung lawa. Pagkatapos nga pala ay nagpunta kami dito sa Lake Rotorua. Meron nga pala silang napakagandang park. Alam niyo naman yung mga anak ko, gustong gusto talaga maglaro sa mga park. After maglaro ng mga anak ko at magbabad kami sa init, napag-isipan na namin na pumunta kami sa lugar kung saan kami magsistay. 3 araw kasi kami dito sa Rotorua. At of course, kailangan natin ng lugar kung saan kami matutulog. Pagkasapit ng alas 2, kinuha na ni Mister yung susi namin. At meron nga pala kaming unit, 2 bedroom lang. Nag-book kasi kami, mga August pa yon, wala pa yung kapatid ko dito. Kaya naman, wala na kaming choice. Magsiksika na lang kami dito sa 2 bedroom na unit. Ito nga pala ay shared bathroom at shared din yung toilet. So wala kaming toilet dito sa loob ng aming kwarto at wala ding shower. Marami nga palang nagka-camp dito at marami talagang tao. Feel na feel mo talaga na holiday. Nag-check nga pala kami sa mga lugar kung saan kami pwedeng maggamit ng mga facility at maggusto din mag-swimming ng mga anak ko. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!